Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, i-continue natin yung pag-aayos ng mga succulent arrangement natin dito sa garage area. And for today's video, we're going to fix this penguin arrangement. So kung nakikita nyo, yung pot is malaki na yung mga Cryptopetalum mendozae and napakalusog niya or napaka-healthy. So, let's start fixing it. So, wala pa akong idea kung ano ba talagang gagawin ko dito sa pan na to. I-upload ko ba sila lahat o i-rearrange ko? So, tinanggal ko yung Dardy Sunshine. And napansin ko kapag Dardy Sunshine yung ginagamit ko sa arrangement, na-outgrow niya kaagad yung ibang succulent na katabi niya. Kasi nga, ang Dardy Sunshine is a fast grower succulent, madali siya mag-branch, mabilis magtaas, mabilis siya mag-produce ng baby. So, medyo lapitin lang din siya ng mealybugs, pero hindi naman ganun palagi nilalapitan ng mealybugs. So, bisitahin na lang everyday or if you have time para to check kung may mealybugs ba o wala. So, I'm trying to remove dried leaves dito sa ating pot and in-uproot ko na yung ating jadelet kasi wala na pala siyang roots actually kasi kaya pala siya very dehydrated. So, tinanggal ko din yung purple delight. So, I'm planning to put it in the big basin na lang dito sa front area ng ating house. And then, I removed the two stones na ginamit natin before to support the jadelet plant. So, meron ditong Lowella. Nag-decide din ako natanggalin din yung mga Cryptopetalum mendozae doon sa kabilang side and nakakuha din ako ng isang Haworthia na hindi rin nag-roots mabuti. So, I'm checking the soil right now kung okay pa ba siya. So, nakita ko maraming dried leaves yung Lowella and since yung Lowella nga is lapitin nilang mealybugs, I have to check it well. So, I decided to uproot na lang lahat ng Lowella para i-check kung may mealybugs ba sila kasi hindi din ganon sila nag-grow. Although yung nasa harap na succulent, yung Cryptopetalum mendozae, is okay naman yung growth niya. So, I will just be cutting na lang yung root part ng Lowella kasi parang hindi na rin healthy. So, most of them have so many dried leaves dun sa lower part. So, I decided to uproot na rin itong Cryptopetalum mendozae and ibalik na lang natin mamaya dito sa pot of arrangement. So, what happened is that in-uproot ko din lahat na dapat hindi. Chinek ko din yung soil mix is okay pa naman. So, may mga osmocote pa dito na hindi pa talaga totally dissolved sa soil. So, palalambutin ko lang yung soil para mabilis tayong makapagpat ng mga succulent na balak natin ilagay. Pero, maglalagay pa rin ako ng osmocote kasi nga medyo matagal na rin tong arrangement na to and tuwing inaayos ko to is hindi ko pinapalitan ng soil mix. Nag-a-add lang ako ng osmocote as fertilizer para magbigay nutrients sa soil and even to the succulents. So, I'm planning to put this panda plant na maganda rin naman ilagay yung panda plant kasi makulay siya. But, mabilis siyang mag-grow and madalas na-outgrow niya yung mga other succulents. But, pag nangyayari yon yung humahaba siya and hindi mo na maintindihan kung saan siya pupunta, I just simply cut the panda plant and then okay naman, tutubo naman din agad yon. And madali ding maputol kasi yung pinaka-stem ng panda plant. Yung panda plant na to, it's green but sometimes it gives yellow, pink color. So, depende ko anong gusto niyang variegation ang ibigay sa inyo. So, pero isang stem lang yung pinagmulan ng aking panda plant. Nung binili ko yon, it's green in color and then suddenly it produces variegation. So, I also put stones to support yung panda plant kasi nga natutumba siya and then I put back some of the Lowella na nilagyan ko muna ng 70% isopropyl alcohol para mamatay kung may pest ba na nandoon sa in between ng leaves niya.
And then I put another white stone at the back of the panda plant to support the panda plant para kasi right now, ngayong January, malakas na yung hangin dito sa amin. So, baka mahangin siya and then matumba. Sayang naman yung panda plant. So, to support it more, I put another white stone at the back. And then, I'm putting back yung Luella, but I'm trying to check first. And yun nga, remove the dried leaves and some of the Luella. I also cut the root part. Yung iba naman, tinagal ko na yung root part, yung stem na lang ang iniwan ko. So, ang Luella is just like Rhaptopetala lumendosei, hindi sila maselan. As long, when you cut it, you can pot it as long as the soil mix na gagamitin mo is dry. So, yun nga, palagi ko nababanggit sa mga video ko na pag ako'y nagpapat or nagre-repat, hindi ako gumagamit ng moist soil mix. Palaging dry ang soil mix ko kasi nga iniiwasan ko yung root rot or stem rot, lalo na pag ang gamit ko ay cuttings. And then I'm planning to add this tiger jaw dito sa kabilang side naman ng arrangement or nung pot. Yung tiger jaw na to parang hindi ko siya dinidiligan kasi ayaw niya ng water. So nababasa lang siya ng rain. So right now parang malapit na siya magmashi. So kailangan ko na lang siyang ilagay dito sa arrangement para. And I would like also to shout out to one of our viewers, Miss Pia Marie. Hi, Miss Pia Marie! So, eto na yung request mo. This video, hindi ko siya fast forward. So, normal mode siya. So, I hope you like this video. And thank you so much for watching always. Maraming salamat sa iyong support. And also not to Miss Pia Marie. To all my viewers, to all my whitey friends. Hello everyone! So, thank you so much for the support. Sana supportahan niyo pa ako as my channel keeps on growing. And then I'll be putting back the penguin in the middle of the pot of arrangement. Pero nagtanggal din ako ng isang Luella kasi walang paglalagyan pala yung ating penguin na ornament. And then, I'm planning to put this Haworthia. I think it's a twirl. So, ganito yung itsura niya. So, wala siya masyadong roots. Ito yung inaprot natin from the arrangement na inayos natin 2 weeks ago or last week. Parang hindi ko matandaan. Basta yung inayos natin na maraming arrangement yun. And then, nilagay ko lang siya sa harap ng ating tiger jaw. So, ayan na yung itsura niya. Hinarap ko sa inyo para makita nyo. So, right now, I will be filling up sand kasi yung penguin, di ba, nakatira naman sila malapit sa beach. So, we need to fill up the pot with white sand top dressing. So, ganyan lang ako maglagay ng sand. Buti nga meron pa ako ditong natitirang white sand. So, pag naubos to, I have to order again kasi kapag inayos ko ulit yung arrangement na to, kailangan ko ulit ng white sand kasi 'di ba sa may beach nga nakatira and gusto ko magliwanag yung arrangement. That's why I'm using white sand. And then yung white sand pala is nabibili ko sa Lazada online. It's actually used for aquarium, but we can use it as top dressing. Tapos, pag nagre-rearrange ka, diba, syempre, eventually, mahahalo din siya sa soil mix mo. Okay lang naman din, hindi naman nakaka-affect o wala namang disadvantage pag nahahalo siya sa ating soil mix. So, when I'm putting my top dressing, even the back part kahit hindi na nakikita, nilalagyan ko pa rin kasi gusto ko talaga maayos or malinis yung pagkakagawa ko ng arrangement. So, we have to fill up the front part of the pot with the white sand para maganda siyang tingnan.
So, yung penguin na ornament pala, ma-share ko lang, it was my kids' ornament na, alam mo yung nabibili sa mall na color white siya and then you are the one who's going to paint it. Binigay yan as a gift ng friend niya. So, kinolor niya. Then, eventually, natatanggal din pala yung color kasi before it was all black. Tapos may white siya sa gitna. And then, yun nga, kasi dito siya sa garage, naaarawan siya, nauulanan siya. Although, hindi naman talaga direct sunlight and direct rain. So, yung parang pag nahahangin lang yung ulan yun. So, nagtatarnish din pala yung paint na ginagamit doon. I-share ko lang. Tapos, I'm going to add some Cryptopetalum mendozae na nanggaling din dito sa pot na arrangement na to. So, tinanggalan ko lang siya ng lower leaves and ikakat ko lang yung stem. Parang mag-restart ulit yung Cryptopetalum mendozae para mas mabilis siyang mag-ugat. Ganyan yung ginagawa ko sa Cryptopetalum mendozae. So, napaka-healthy, parang ang lusog-lusog nitong Cryptopetalum mendozae from this pot. Ang ganda pa ng kanyang stress color. It's somewhat purplish in color. So, ayan. I-fill up ko lang yung may harap nung pot para magse-separate dun sa pinaka-sand. So, design na rin siya. Para sa mga beginners and sa mga nag-aalaga ng succulent dito sa lowland, I strongly recommend for you to have Cryptopetalum mendozae and Cryptopetalum myrinae kasi hindi sila maselan alagaan. As in talagang kahit pabayaan mo lang sila sa rain or shine, mabubuhay sila. I never had an experience na yung Cryptopetalum mendozae or myrinae ko is nalusaw dahil sa continuous rain. Napakatibay talaga nila. And napakabilis nilang i-propagate. All you have to do is cut it kung mature na yung stem. You should cut it kasi it will not produce more babies. If you will not cut it, hindi rin siya magiging lush. So maganda rin yung kanyang pagte-trail if you let it by itself na mag-trail lang siya. So pwede mo rin naman siyang i-trail ayon sa gusto mo. So I strongly recommend that you try buying Cryptopetalum mendozae and myrinae. And then lastly, we have to fill up the blue plastic crystal dito sa may front part ng pot. Ito yung magsaserve as seawater natin dito sa arrangement. So, it add colors also to the arrangement and I also bought it in Lazada. So, before ko ipakita yung final arrangement ng penguin, I wanted to fix also this under the sea arrangement. As you can see, maganda pa tong arrangement na to. All we have to do is fix it and remove some weeds. So, let's start removing some weeds now. Yung soil mix naman nito is okay pa din. So, tanggal lang tayo ng mga weeds and dried leaves. So, ganyan. Tapos, i-check din natin. Baka akala natin okay lang yung mga plants kasi maganda silang tingnan. Pero, baka sa ilalim may mga pest. Since meron pa tayong natirang white sand, I'm planning to fill up also the top dressing nito ng white sand. So, napakaganda ng cactus dito and very healthy siya. And merong mga dried leaves dun sa likod na medyo mahirap kunin. So, gumamit ako ng tong. And then, I'm trying to flatten the soil mix in front of the pot of arrangement. So, kinuha ko lang yung
detail tray ko ng mga cuttings ng Graptopetalum mendicae and Myrinae, baka kasakaling kailangan natin mag-add. So, doon naman ako sa kabilang side ng pot, nag-aalis ng mga dried leaves and sinecheck ko kung may mga pest. So, now we are going to top dress it with white sand para mabuhay ulit yung ating arrangement. So, meron pa namang natira and sana may matira pa para sa susunod hindi may magamit pa tayo and hindi pa tayo bibili, so makakatipid tayo. So, ganyan lang ako maglagay ng top dressing sa aking mga arrangement. So, fina-flatten ko lang siya using my hands. And then, para sumingit siya dun sa pinakailalim ng mga succulents, I have to push the sand going inside para hindi makita yung black soil natin para maganda siyang tingnan. So, ganyan lang naman yung arrangement na to and maglalagay lang tayo ng Graptopetalum mendicae and Myrinae para magkaroon pa ng more color yung ating pot of arrangement. So, i-fill up ko lang kung saan ko siya pwedeng isingit para hindi rin naman sayang yung mga cuttings natin dito kasi baka ma-dehydrate na din sila. Sayang naman. And since hindi nga naman maselan yung Graptopetalum mendicae and Myrinae, tusok lang tayo ng tusok sa ating pot of arrangement. So, itong arrangement na to is one of also of my favorite arrangement dito sa aking garden. So, I will be keeping some of my arrangement, yung mga paborito ko, yun lang yung i-maintain ko. Some of them na-clean up na natin already, pero meron pa akong i-clean up dito sa mismong loob ng garage area. So, abangan nyo na lang sa maybe next week or next week. So, depende kung anong available time ko o magawa ba natin lahat within this month. So, ayan, nagalin din natin yung dumi na nakita ko sa cactus. And then, we're finally done. Let's have a final and closer look of the arrangements that we have fixed today. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.